At mukhang isa-isa nang sinisingil ang mga nang iintriga at nang bibintang kay Vice President Sara na si VP ay magnanakaw. Tandaan nyo ba ang kongresista na ito na si Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union? Papaano ba naman kasi ang kanyang nasasakupan ay lubog ngayon sa baha. Kaya ngayon nako-question tuloy ang flood control sa kanyang lugar at tila sinisingil siya ng kalikasan. Ayon sa post ni Butch Baliao, beneath the surface, substandard flood projects and political priorities left San Fernando underwater. Devastating floods in San Fernando City, La Union, exposed the collapse of multi-million peso flood mitigation works that failed under heavy rain. Independent audits found more than 353 million in projects in Representative Francisco Paulo Ortega's district compromised by prop pipes and fraudulent construction, triggering plunder probes. While Ortega has poured energy into criticizing the Duterte's governance in Davao and passionately pursuing Sara Duterte's impeachment, the structural failures left residents wading through waist-deep water, underscoring the gap between his national political crusades and the neglected infrastructure in his own backyard. So ayan, batikos pabor sa Davao City, paninira pamor sa mga Duterte. O ayan tuloy, pati kalikasan, bakan ka. Ito pa ang post ni Mr. J. Sonza. La Union underwater, shout out sa balbas saradong kinatawan sa Kongreso. Mula sa lalawigan ng La Union, Representative Paulo Ortega. Opo, iyong congressman na panayang sira sa baha sa Davao City kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Where na you, ma'am, sir? Mukhang ino-audit ng bagyo at baha ang iyong napakagandang flood control project. Saan nga iyong mga world-class flood control project mo, ateng? Kung makapunan ka sa Davao, wagas. O ayan, higupin mo ang tubig baha sa mahal mong probinsya. At bilang patunay, heto ang video mula sa Net25 na kung saan kitang-kita na lubog sa baha ang nasasakupan ni Representative Paulo Ortega. So ayan, kita nyo naman. Talagang lubog sa baha. Hindi na ito may pagkakaila. At heto naman ang kuha mismo live ng News 5. Baka sabihin ninyo bias tayo at Net25 lang ang ating kinuhaan. Heto ang video mula sa News 5. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito ako ngayon sa Barangay Santo Rosario sa bayan ng San Juan dito sa La Union kung saan patuloy na nakararanas ng napakalakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Ang problema dahil mula pa kagabi itong ulan na nararanasan dito sa malaking bahagi ng probinsya, ito nakikita nyo mga kapatid, umapaw na itong Baroro River dito sa naturang bayan. At itong nakikita nyo na yan, na parang merong mga daanan, actually lumang tulay ho yan, overflow bridge ho yan mga kapatid, na ngayon hindi na halos madaanan ng mga motorista tulay ito, sa mga naipon dyan ng mga debris. Yun lang. Delikado, no? In a way. Kasi nga, syempre, ang lakas pa rin ho ng ragasa ng tubig dito sa lugar. May ilang mga authorities, no, or ito, mga tauhan ng munisipyo na talagang tulong-tulong na inaalis na ho, mano-mano, yung mga debris. Medyo risky ang ginagawa nila dahil again, malakas ho yung current o agos ng tubig. Ang problema, yung nakikita yung kabilang barangay na yon, Barangay Santa Rosa na po yan, yan naman ay kasama ng 4 na iba pa mga barangay na technically, parang isolated na ho sa mga oras na ito. Dahil ito yung pinaka-main grabe, 4 na barangay at palabas ng naturang barangay. Naka-preposition naman lubog sa lahat baha ng mga food supplies in the past days, weeks, no?
parang kung kinakailangan sa mga ganitong klaseng calamity, pero wala silang ibang choice kundi hintayin na mag-subside Yes. itong ilog Humopa. para makadaan ulit sila. Grabe tulay Dito, pala yan, ha? bantay sarado ng mga tauhan ang lugar para nga masigurong walang makakadaan ng mga motorista Mhm. for the meantime. At ang sinasabi ng authorities, dahil nga ito sa walang patid na buhos ng ulan, Hindi lang yan itong sa magdamag. bulan. Actually, may mga nakalagay pa ng signage dito na flash flood Flood. area itong lugar. Diyos ko po. Kasi nga mabilis hong tumataas no yung tubig dito. Kausapin natin yung kanilang MDRRO. Paano? Wala chief. yatang proper Sir Gino, eh. magandang umaga. Flood ho. Mabilis control lang. eh. Sir, ano lang po yung reason? Ano lang ho yung reason bakit ho mabilis tumaas ho yung tubig dyan? Saan galing yung tubig? Opo, galing pa po itong bundok, sir. Yung ating tubig na yan. Combination ng Habagat, si Maymay, and yung mountain. Ang tanong, nasa lang flood control? Mabilis pong umakyat yung ating level. So, kailan po nakita na nag-overflow siya or umapaw? Kagabi ba? Meron na yan? Kagabi po, wala pa po yan. Wala pa kagabi. Umaga, mga around almost 6. Nag-start na po siyang biglang tumaas. Opo. Gaano kabilis din naman niyang mag-subside or bumaba? Kung huminto po ang ulan sa taas, Ano kayang masasabi dito? mabilis naman po ang Ni Representative Paulo Ortega. O araw? Hindi po, oras lang po yan. Oras. lang po. Okay. Thank you po, Sir Gino Yes, sir. Mabalot na MDRRMO ng Bayan ho ng San Juan. Yun, mga kapatid, kung hindi na uulan dito sa lugar, no? Medyo madulas pala to. Muntikan na ako madulas. Pero yan nga, no? Talagang halos kasamang inaanod ho ng tubig yung iba't ibang mga kahoy at saka ano po, maputik. Maputik. Siyempre. Munti ka na madulas dito sa Sko po. sa daanan. Kaya hindi Ano ba talaga naman siya tong safe din. reporter na ito? Kahit paano daanan, hindi lang ng mga motorista, kahit ho ng mga individual o mga residente. May mga stranded ho muna dito, hindi talaga sila makatawid. Hindi po kayo makatawid pa. Malamang. Ito muna sila. Ay nako po. Pero Tinanong pa ng gano'n yung na-stranded. Kaya nga sila naandyan eh. Kasi baha, hindi makatawid. Ano ba naman tong reporter na ito? mga kapatid, talaga malakas pa rin ho yung ulan. At tuloy-tuloy yung pagtaas pa ng tubig dito sa Baroro River, isa sa mga malaking ilog dito sa probinsya. Lakas pa rin ho ng ulan. Sa mga nandito ho sa La Union and other parts of Ilocos Region, mag-ingat po tayo. Ilocos. Sa mga panahon. Malapit sa lugar din ni BBM. Di ba nung nakaraan lang, nabalita din ng Ilocos Norte na binaha. Mukhang sinisingil na ang mga nangungutya, nanlalait, nangiintriga, binabato ng kung ano-anong paninira sa mga Duterte. Ang mga kalaban ng mga Duterte ay isa-isa ng kinakarma. So ano kayang masasabi mo, Mr. Paulo Ortega? Mukhang siningil ka na rin ng kalikasan. So nasaan na ang iyong flood control, ang sabi ng mga netizens? Na grabe kayong makaintriga sa Davao. Ngayon, binaha na rin kayo. O ngayon, sobra kayong focus sa Davao. O ngayon, binigyan kayo ng kalikasan na mag-focus naman kayo sa inyong nasasakupan. Kaya ngayon, ang intriga nyo na binabaha ang Davao ay na-back to you kayo ngayon. So talagang ang ating mga real fact checker ay talagang ang kalikasan. Sila na ngayon ang nagfa-fact check. What comes around, goes around. Sabi nga ng karma. O ngayon, bumaha dyan ha? Paulo Ortega, baka naman Davao na naman ang inyong imbestigahan. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at nagyasi pa ba? At magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.